Buena Vista, laya ka na. Napatayo si Nikki mula sa pagkakaupo sa sahig ng selda nang marinig ang boses ng pulis. Pinagpag niya ang suot na pantalon habang pinapanood ang pulis na buksan ang selda kung saan siya nakapiit kasama ng ilang rallyista. 3 oras silang na-detain sa Manila City Jail dahil sa riot na naganap sa isang rally na dinaluhan nila sa Mendiola. Nagkaroon kasi ng gulo sa pagitan ng mga pulis at mga rallyista at kasama si Nikki sa grupo ng rallyista na nahuli ng mga pulis. Teka, paano itong mga kasama ko, PO2? Tanong ni Nikki sa kaharap na pulis. Sige na, Nikki, huwag ka mag-alala. Papunta na rito si Attorney Hernandez. Wika sa kanya ni Mang Carlos, isa sa mga leader ng isang grupo ng rallyista na kasama niyang na-detain. Ang tinutukoy nitong Attorney Hernandez ay labor lawyer na siyang presidente ng Union na kinabibilangan ng mga kasama niya. Tumango si Nikki at nagpaalam sa mga kasama. Paglabas niya ng presinto ay nakita niya ang kapatid na si Brian. Nakakatandang kapatid ni Nikki ang lalaki. Matanda ito sa kanya ng 2 taon. Isang abogado si Brian katulad ng kanilang mga magulang na sina Attorney Bernard Buenavista at Nika Buenavista. Seryoso ang mukha ng kapatid na si Brian habang may kausap sa cellphone. Yes, Dad. Nandito ako sa Manila City Jail ngayon. Wika ni Brian sa kausap. Natigilan naman si Nikki nang mapagtanto kung sino ang kausap ng Kuya Brian niya. Yes, I'll bring her home after this. Anang kapatid sa kausap bago ibaba ang cellphone. Kuya naman, bakit sinabi mo kay Dad? Tanong ni Nikki sa kapatid paglapit niya sa lalaki. Ang Kuya Brian niya ang tinawagan ni Nikki nang ma-detain siya sa presinto. Mahigpit na ibinili niya sa kapatid na huwag ipaalam sa kanilang ama ang nangyari sa kanya. Hindi ko sinabi kay Dad, Nikki. Napanood ka ni na mami sa news. Mahinang napamura si Nikki. Nakalimutan niya na may TV coverage ang naganap na rally. Anong sabi ni Dad? What would you expect? Of course he's mad. You're turning yourself into a criminal. Naiiling na binuksan nito ang pinto ng kotse nito para sa kanya. Come on, get in. I need to get you home. Gusto kong makausap ni Dad. Napairap siya kasabay ng pagpasok sa front seat ng sasakyan. Anong kriminal? Nadamay lang ako sa gulo kanina. Siyempre kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko at yung mga kasama ko. Ang may kasalanan dito, yung mga pulis. Sila naman yung nagsimula ng gulo. Masyado silang mapang-abuso sa pwesto. Pangangatwiran niya sa kapatid. In the first place, dapat hindi ko sumasali sa mga rally, Nikki. Kung hindi ako makikisali, sino na lang ang makikipaglaban para sa mga nasa laylayan? Baling niya sa kapatid. Sa kabila ng angkan na kinabibilangan ni Nikki, malapit siya sa masa. Isang Buenavista si Nikki, isa sa pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Sa kabila niyon, namulat siya sa realidad ng buhay. Galing din kasi sa mahirap na pamilya ang ina niyang si Nika Buenavista. Taliwas sa mga pinsan na piniling mag-aral sa mga pribadong eskwelahan, nagdesisyon siyang pumasok sa UP. Sa universidad na yun siya lalong namulat sa paligid niya. Doon din siya nagsimulang dumalo sa mga rally at protesta. Nang makatapos ng pag-aaral ay pinili niyang maglingkod sa mga tao. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya bilang social worker sa isang non-government organization. Hindi tulad ng kapatid na si Brian, hindi siya sumunod sa yapak ng mga magulang na pawang mga abogado. Noong una ay labis na tinutulan ng kanyang ama ang direksyon tinahak niya sa buhay, lalo na ang pagdalo niya sa mga rally. Subalit sa huli ay wala ring nagawa ang mga ito dahil matigas ang ulo niya. Hindi siya napigilan ng mga magulang sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Napailing na lang kay Nikki ang kapatid bago nito itinuon ng atensyon sa pagmamaneho. Ilang sandali pa, nakarating sila sa bahay nila sa QC. Sa kasalukuyan ay nakatira pa si Nikki sa bahay ng magulang. Nag-iipon pa siya upang makabili ng sariling unit. Simula nang makatapos siya sa pag-aaral 5 taon na nakararaan, ay hindi na siya tumanggap ng pera mula sa mga magulang. Hindi ka bababa, kuya? Tanong ni Nikki sa kapatid nang hindi nito patayin ang makina ng sasakyan. I have to go somewhere. Hinatid lang kita dito. Tumango na lang siya bago lumabas ng kotse. Dumiretso siya sa loob ng bahay. Agad na natanaw niya ang mga magulang pagdating niya sa sala. Nikki, iha, nabalitaan namin yung nangyaring gulo sa Mendiola. Nasaktan ka ba, anak?
Nag-aalalang tanong ng ina nang lapitan siya nito. Hinawakan nito ang braso niya at pinasadahan ng tingin ang kabuuan niya. Madumi ang t-shirt at sapatos na suot ni Nikki. Nang mga sandaling yon, kapag may nakakita sa kanya, ay walang maghihinala na anak siya ng isa sa pinakamayamang abogado sa bansa. Wala to, Mom. Nadamay lang ako kanina sa gulo. Hindi naman ako nasaktan. Like what I've been telling you, kaya kong protektahan ang sarili ko. Bumuntong hininga ang ina. But look at you. Ang dungis mo, iha. Clean up yourself, Nikki. Pagkatapos ay bumaba ka rito. May pag-uusapan tayo. Seryoso ang mukhang wika naman ng kanyang ama. Alright, Dad. Sagot niya sa ama bago lagpasan ng mga ito. Dumiretso siya sa silid niya. Pagkatapos maligo at makapagbihis ay muli siyang bumaba upang harapin ang mga magulang. Sit down, Nikki. May kailangan tayong pag-usapan. Utos sa kanya ng ama. Sa halip na sumunod ay ngumuso siya. Ngayon na, Dad. Hindi pa pwedeng kumain muna ako. Nagutom ako sa presinto. Sa sinabi niyang yun ay lalong kumunot ang noo ng ama. No! Sit down, Nikita. Bakit mo pa kasi binanggit yung salitang presinto sa harap ng daddy mo? Kastigo ni Nikki sa sarili. Fine, fine. Sagot niya bago inuko pa ang sofa sa harap ng mga magulang. Now, tell me, Nikki. Ano na naman tong gulong pinasok mo? Last month, 3 araw kang hindi umuwi. Akala namin nabihag ka na ng mga NPA sa bundok na pinuntahan mo. Kanina, bigla ka naming nakita sa TV na nakikipagbalyahan sa mga pulis. Buwan-buwan mo na lamang ba kaming pag-aalalahanin ng mami mo? Pangangastigo sa kanya ng ama. Dad, hindi ko naman gustong pag-alalahanin kayo. Yung nangyari last month, aksidente yon. Walang signal dun sa bundok kung saan nakatira yung mga katutubo na pinuntahan namin. Kaya hindi ko kayo na-contact agad. Yung kanina naman, kasalanan yun ng mga pulis. Sila nagsimula ng gulo. At kapag hindi ka tumigil sa pinagagagawa mo, what's the next thing that will happen to you? Baka isang araw mabalitaan na lang namin na patay ka na. Bahagya siyang natawa. Dad, wag kang OA. I know self-defense. Look, hindi nga ako nasaktan ng mga pulis kanina, oh. Bumuntong hininga ang kanyang ama bago ito umiling-iling. Bakit ba nagkaroon ako ng anak na matigas ang ulo? Well, kasi matigas din ang ulo mo, Dad. Nakangusong sagot ni Nikki sa ama. Nanlaki ang mga mata ng ina sa sinabi niya, habang ang ama niya ay muling bumuntong hininga. Look at you. Sumasagot ka pa. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Nikita. That's why I decided to do this. What do you mean, Dad? What did you do? Prepare yourself for tomorrow night. You will then meet your fiancé. Tila nabingi siya sa sinabi ng ama. Fiancé? Anong ibig mo sabihin, Dad? I already arranged your marriage, Nikita. What? Ipapakasal mo ko? How could you do this to me, Dad? Napatayo siya sa kinauupuan. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa'yo, Iha. That's why I decided to get you married. Baka kapag nagkaroon ka ng asawa, you'll finally stop the shenanigans. Sarkastikong natawa siya. What? Sa tingin mo once na mag-asawa ko, magagawa akong pigilan ng asawa ko sa mga ginagawa ko? Ni sa hinaga pa hindi inakala ni Nikki na magagawa siyang ipakasal ng ama. Mayaman ang kanila. Subalit ni minsan ay wala sa mga kamag-anak niya ang pumasok sa arranged marriage. Who knows, Iha? Maybe a man is what you need in your life. Sagot ng ama. Hindi ko kailangan ng lalaki. At lalong hindi ako papayag na basta-basta mo na lang akong ipakasal, Dad. Mariing wika niya sa ama bago bumaling sa ina. Mom, don't tell me pumayag ka sa gustong mangyari ni Dad. Tipid na ngumiti sa kanyang ina. I'm sorry, Nikki, anak. But I believe it was for the best. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ka naman namin ipapakasal sa lalaking hindi mo kilala. Once you get to meet your fiancé, I'm sure you will change your mind about this. Your mother is right, Nikki. Your fiancé is a respectable and good man. Hindi ka naman ipapakasal sa lalaking hindi namin pinagkakatiwalaan. Wala akong pakialam kung sino pang Poncio Pilato yung tinutukoy niyang fiancé ko. Hindi ako magpapakasal. Hindi ako papayag na diktahan niya ang buhay ko. I'm an adult who can decide on my own. I'm still your father, Nikita Buenavista. Hanggat dito ka sa bahay ko nakatira, kailangan mo akong sundin.
Napaawang ang mga labi ni Nikki sa deklarasyon ng ama. If that's the case, then I have no choice but to leave this house. Sagot niya bago talikuran ng mga magulang. Nikki, I'm still talking to you. Nikki anak, listen to us first. Wika naman ng ina. Hindi niya pinansin ng mga magulang at dire-diretsyong nagmarcha palabas ng bahay nila. Dumiretso siya sa garahe kung saan naroon ang motorbike niya. Isinusuot niya ang helmet nang abutan siya ng ina. Nikki, makinig ka muna sa daddy mo. He's only doing what's best for you. Hindi ko maintindihan kung paano magiging mabuti sa akin ng pagpapakasal sa akin at pakikialam sa buhay ko, Mom. Umiling siya sa ina. I'm sorry, Mom. Dad forced me to leave. Saan ka naman pupunta, anak? Dun muna ako kina Lolo Benjamin. Anya na tinutukoy ang abuelo sa side ng ama. Siya ang paboritong apo ng mga ito kaya sigurado siyang kapag pinaalam niya sa abuelo ang plano ng ama, tututulan yun ang una. Bakit hindi ang kotse ang gamitin mo? Gabi na para bumiyahe pa Tagaytay gamit ang motor. Don't worry, Mom. I can handle this. Ayaw niyang gamitin ang kotse niya dahil ang daddy niya ang bumili niyon para sa kanya. Mag-iingat ka, anak. Tumango siya sa ina bago tuluyang umalis. Bago bumiyahe si Nikki pa Tagaytay kung saan nakatira ang abuelo at abuela, ay nagpasya siyang kumain muna. Huminto siya sa isang restaurant na matatagpuan sa labas ng village nila. Kasalukuyan niyang ipinapasok ang motor niya sa parking na naturang restaurant nang isang kotse ang biglang umatras sa direksyon niya. Kung hindi niya mabilis na naipihit ang kanyang motor ay baka nabunggo na siya ng sasakyan. Huminto siya at mabilis na bumaba ng motor. Inangat niya ang suot na helmet at lumapit sa kotse. Malakas na kinatok niya ang katawan niyon. Ano ba? Bulag ka ba't hindi ka marunong magmaniobra? Napahinto si Nikki nang bumukas ang pinto ng sasakyan at tumambad sa kanya ang isang pamilyar na mukha ng isang lalaki. Napakurap-kurap siya nang mapagtantong hindi siya dinadayaan ng paningin niya. Sancho? Ikaw na yan? Nabiglang gagad niya sa lalaking kaharap. Dati nilang kapitbahay si Sancho at ang pamilya nito. Kababata niya ang lalaki at matalik na kaibigan ng Kuya Brian niya. Tulad ng kapatid niya, 2 taon ang tanda sa kanya ni Sancho. Nasa huling taon si Nikki sa high school nang umalis ng bansa si Sancho at ang pamilya nito para mag-migrate sa Amerika. Mula noon ay hindi na niya nakita pang muli ang lalaki. Malawak na ngumiti si Sancho. Nikki, I'm glad you still remember me. Pinasadahan niya ng tingin ng kaharap na lalaki. Sa loob ng nakalipas na 10 taon, walang masyadong ipinagbago si Sancho. Lalo pa itong tumangkad at gumwapo. Nakauwi na pala kayo dito sa Pilipinas? Anya sa lalaki nang makabawi sa pagkabigla. Ako pa lang ang nandito. My parents are still both in the States. That's why sa condo ako tumutuloy at hindi sa bahay namin sa QC. Anito sa kanya. Pinasadahan siya nito ng tingin. You've changed a lot, Nikki. Lalo mong naging kamukha si Tita Nika. Anito na ang tinutukoy ay ang ina niya. Nagangat siya ng kilay dito. Sana sinabi mo na lang na mas lalo pa akong gumanda sa 10 taong nagdaan, Sancho. Bahagyang natawa si Sancho. Pero hindi pa rin nagbabago yung pagiging straightforward mo. Ngumisi siya. Bata pa lang si Nikki ay talagang wala na siyang prenong magsalita. Akala ko mapapaaway ako. Ikaw pala ang driver ng SUV na to. Next time mag-ingat ka kapag nagpa-park, Sancho. I'm sorry. Hindi ko agad napansin na may motor sa likod. But I was surprised when you took that helmet off. Hindi ko inakala na ikaw ang driver ng motor. Motor ang madalas kong gamit na sasakyan. Mas masarap kasi magmotor dito sa Pilipinas. Saka pwedeng sumingit kapag traffic. Pumaling ito sa restaurant bago ibinalik ang tingin sa kanya. Are you going inside? Oo, hindi pa ako nagdi-dinner. Kinaba niya ang wallet sa back pocket ng suot na pantalon, subalit nanlaki ang mga mata niya nang hindi yun makaparoon. Mahina siyang napamura. Mukhang nadukutan pa yata siya kanina sa rally. Is there a problem, Nikki? Bumaling siya sa lalaki. Nawawala yung wallet ko. Nakakahiyaman pero may cash ka ba dyan? Pwedeng humira muna ako pang dinner? Ngumiti si Sancho. Come on, let's get inside. Ako nang bahala sa dinner mo, Nikki. Nagpatianad siya kay Sancho. Pagdating sa loob ng restaurant ay nag-request ito ng private room para sa kanila. Medyo gutom ako ngayon. Pwede akong umorder ng madami?
Tanong ni Nikki sa kasama pagkatapos pasadahan ng hawak na menu. Go ahead, order everything you want. Kaya ikaw ang favorite kong best friend ni Kuya eh. Noon pa man galanti ka na, Sancho. Natawa ang lalaki. Ako lang naman ang best friend ng kuya mo hanggang ngayon. Kahit na nasa Amerika si Sancho, alam niyang hindi nawala ang komunikasyon nito sa kapatid. Madalas kasing mabanggit ng kuya niya sa kanila ang lalaki. Natawa rin si Nikki. Pag-alis ng waiter pagkatapos kunin ng order nila ay nagsimula siyang magtanong sa naging buhay ng lalaki sa Amerika. Nasabi ni Kuya, you're already a lawyer in New York. Yes, but I plan to take the bar exam and practice here in the Philippines. Wala na kasi akong plano bumalik sa US. Ikaw, hindi ka nag-law school tulad ng kuya mo? Hindi kasi para sa akin na pag-aabogado. Hindi ako magaling magsinungaling. You lawyers lie for a living. I can't do that. Umisi siya bago muling sumeryoso. But seriously, wala talaga akong interes na maging abogado kaya hindi ko na sinubukan. Baka kung pumasok ako sa law school, bumagsak lang ako. Nabanggit sa akin ni Tito Bernard na social worker ka sa isang NGO. Proud na tumango siya. That's what I do. Administrator ako sa Save the Women Foundation, isang non-organization na tumutulong sa mga babaeng naging biktima ng pang-aabuso. Nasabi rin ni Tito Bernard na madalas kang sumama sa mga protest at rally. Nagangat siya ng kilay sa kaharap. Ang daming nabanggit ni Dad sa'yo ah. Nakita na ba kayo ng pamilya ko? I met your parents the other night, pati na rin si Brian. But before that, nakausap ko na ang daddy mo bago pa ako umuwi dito sa Pilipinas. Kumunot ang noon niya. Talaga? Ano namang pinag-usapan niyo? Balak mo bang sa law firm namin magtrabaho once na makakuha ka ng lisensya dito sa Pilipinas? Ngumiti si Sancho. So, I guess you still don't know, Nikki. Lalong kumunot ang noon niya. Ang alin? Na gusto kong ipakasal ng daddy mo sa akin. Muntik nang malaglag ang panga niya sa sinabi ni Sancho. Teka, huwag mo sabihing ikaw ang tinutukoy ni Dad na fiancé ko. Ako nga, Nikki. That's one of the reasons I came back here in the Philippines. Bumalik sa kanya ang sinabi ng ama na kilala niya ang lalaking ipapakasal nito sa kanya. Hindi siya makapaniwalang si Sancho pala ang tinutukoy ng daddy niya. Paano kang kinausap ni Dad tungkol dito? At bakit pumayag ka? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Sancho. It's our parents' idea. I just decided to go along with them. Bakit nga pumayag ka? Nagpapasalamat si Nikki na nasa pribadong room sila, kaya nagawa niyang magtaas ng boses sa kaharap. Sinalubong ni Sancho ang tingin niya. I believe you'll be a great wife to me. Besides, I like you, Nikki. Napaawang ang mga labi niya bago natawa. Huwag mo nga bilugin ang ulo ko, Sancho. Nung huli tayo nagkita 10 years ago bago kayo umalis pa Amerika, sinabi mo sa akin na parang kapatid lang ang turing mo sa akin. Tapos ngayon sasabihin mo na pumayag kang pakasalan ako dahil gusto mo ko? Nag-angat ng kilay si Sancho. 10 years ago, sinabi mo rin sa akin na balang araw, pagbalik ko ng Pilipinas, pakakasalan mo ko. Nakalimutan mo na ba yun, Nikki? Nag-init ang mga pisngi ni Nikki nang bumalik sa kanyang memoryang tinutukoy ng kaharap. 10 years ago, malaki ang paghanga niya kay Sancho. Kaya naman nang magpaalam ito sa kanya bago umalis pa Amerika, ay idineklara niya sa binata na pakakasalan niya ito balang araw. Subalit, tinawanan lang siya ni Sancho noon bago sabihin na parang kapatid lang ang turing nito sa kanya. Well, people change, Sancho. Hindi na ako yung dating Nikki na may gusto sa'yo, no? So let me clear things up. Hindi ako magpapakasal sa'yo o sa kahit na sinong lalaking gusto ng daddy ko para sa akin. Anya sa kaharap. I'm sorry, Sancho. Kung ano man ang napagkasundoan niyo ng parents mo at ng mga magulang ko, hindi yun mangyayari. I have no plans to get married anytime soon. Bumuntong hininga si Sancho. Look, I understand that you don't want to get married. But I need to, Nikki. Bakit naman atat na atat ka magpakasal? Kunot ang noong tanong niya. Kailangan ko magpakasal in 3 months time para makuha ko ang pinamana sa akin ng lolo ko. Lolo mo? Hindi mo naabutan ng lolo mo? Solong anak si Sancho ng mga magulang nito. At ayon sa natatandaan niyang kwento nito noon, matagal nang pumanaw ang grandparents nito. I was talking about my grandfather from mother's side. Si Lolo Andres, the one from Cebu.
Well, hindi ko talaga siya lolo dahil ampun lang si mama. Kaya nagulat ako nang kontakin ako ng abogado niya 3 months ago. Sinabi niya sa akin na dahil walang ibang apo si Lolo Andres, sa akin ipinamana ng matanda ang hasyenda niya. Pero makukuha ko lang yun kapag kasal na ako. Nagangat siya ng kilay kay Sancho. Kung ganun, yun ang totoong dahilan kung bakit ka pumayag na ipagkasundo sa akin? Dahil sa mana mo? Hindi dahil gusto mo ko? Tipid nang ngumiti si Sancho. Alright, I admit that's the reason. Kailangan ko magpakasal para sa mana ko. Napanguso siya. Sana sinabi mo agad, hindi yung bobolahin mo pa ako at sasabihin gusto mo ako. Ayoko sa lahat yung nagsisinungaling sa akin. I'm sorry, Nikki. But will you help me? Nakikiusap na sinalubong nito ang mga mata niya. Pumalatak siya. Kung makapagtanong ka parang ang dali ng hinihingi mo. Ni hindi nga natin mahal ang isa't isa. Tapos gusto mo magpakasal tayo? Well, we can learn to love each other. Nalukot ang mukha ni Nikki. Ayoko magpaalipin sa pag-ibig, no? Lalong ayokong makontrol at maging sunod-sunuran sa asawa ko. Bakit hindi ka nalang humanap ng ibang babaeng papakasalan kaysa pilitin mo ako, Sancho? Wala akong girlfriend, Nikki. Ikaw lang ang babaeng mahihingan ko ng tulong. Look, this marriage will benefit both of us. Kapag nagpakasal tayo, makakaalis ka na sa poder ng pamilya mo. Hindi ka na mapipigilan ng daddy mo sa mga ginagawa mo. You also don't have to worry about me because I won't stop you from doing the things you like to do. Kapag nagpakasal tayo, ipinapangako ko sa'yo na hahayaan kitang gawin ang mga gusto mo sa buhay. Kinagat ni Nikki ang ibabang labi habang pinag-iisipan ang mga sinabi ng kaharap. Alright, I'll consider marrying you under the following conditions. Wika niya kay Sancho pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik. What are those conditions? 1. Marriage of convenience lang ang magaganap sa atin. In short, sa papel lang tayo magiging mag-asawa. Sure, titira tayo sa iisang bubong, pero walang mangyayari sa atin. May expiration din ang kasal natin. 2. Hindi mo pwedeng pakialaman ng buhay ko. Hindi mo ako pwedeng kontrolin at lalong hindi mo ako pwedeng pigilan sa mga gusto kong gawin sa buhay. Okay, I agree to those terms. Tango sa kanya ni Sancho. Teka, meron pa palang isa. Hindi tayo pwedeng ma-inlove sa isa't isa, Sancho. Really? Paano kung ma-inlove ako sa'yo? I won't take responsibility for your feelings. Nagangat ito ng kilay. Paano kung ikaw ang ma-inlove sa akin? That won't happen. Bakit naman? Crush mo ako dati, di ba? Like I said, people change, Sancho. But sure, kung sakaling ma-inlove ako sa'yo, ako mismong magsasabi sa'yo. Like I also said, hindi ako magaling magsinungaling. Alright, Nikki. I just have one request though. Please don't tell anyone that our marriage has an expiration. Bakit? Ayoko makarating sa abogado ni Lolo na magpapakasal lang ako para makuha ko ang mana ko. Alright, fine. Thank you for agreeing to this, Nikki. Nakibit-balikat siya at ngumiti. Tulad nga ng sinabi mo, we will both benefit from this, Sancho. Ilang sandali pa ay dumating na ang order nila. Habang kumakain ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga napagkasunduan. Napapayag niya ang binata nang sabihin niya na 1 taon lang ang magiging bisa ng kasal nila. Natigilan si Nikki nang mapansing nakatingin sa kanya si Sancho sa halip na ituon ng atensyon sa sariling pagkain. What? Hindi mo gusto yung pagkain mo? Nope, wala lang ako natatandaan na malakas ka palang kumain. Naaaliw na sagot nito. Inabot ni Nikki ang baso ng iced tea at uminom bago nagsalita. Hindi kasi ako nag-lunch. Halos maghapon ako nakatayo sa rally kanina. Tapos 3 oras pa kaming na-detain sa presinto. Kakain sana ako sa bahay kaso nasermon na naman ako ni Daddy. Galing ka sa presinto? Nabiglang tanong nito. Oo, nagkaroon kasi ng gulo kanina kaya na-detain kami ng mga kasama ko. Pinasadahan siya nito ng tingin. Hindi ka ba natatakot masaktan, Nikki? Precinct is not a safe place for women like you. Marunong ako ng self-defense. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Mas magaling pa ako kay kuya sa kickboxing eh. Pagyayabang niya bago nag-angat ng kilay. Kaya ikaw, wag mo akong susubukan, Sancho. Bahagya itong natawa. I know some martial arts too, Nikki. I'm brown belter in Taekwondo.
Impressed na nag-angat siya ng kilay at pinasadahan ng tingin ang katawan ng kaharap. Mabuti yan. Ayoko magkaroon ng lampang asawa. Sa halip na ma-offend, ay muli lang natawa si Sancho. You really speak your mind, Nikki. Like I told you, I hate lying. Kaya noon pa lang, alam ko nang hindi ako pwedeng maging abogado tulad niyo. Wika niya na ikinatawa lang ni Sancho. Hindi naman kami sinungaling, ano ka ba? May galit ka ba sa aming mga abogado? Ewan ko sa'yo. Pagkatapos nilang kumain ay nagkasundo silang dumiretso sa bahay ng mga magulang niya. Nikki, iwan mo muna ang motor mo dito sa restaurant. Ipakuha na lang natin bukas. Umiling siya sa binata. Hindi ko pwedeng iwan ang motor ko dito. Masyadong importante tong si Botchog para iwan ko dito. Botchog? Your motorbike has a name? Tila naaaliw na tanong nito. Tumango siya. Oo, baby ko to. Binili ko to gamit ang sweldo ko kaya hindi ko to pwedeng iwan kung saan-saan. It's either iwan mo yung kotse mo dito at sumabay ka sa akin o mag-convoy na lang tayo pupunta sa bahay. Think of what your parents would say kapag nag-convoy tayo. You're supposed to be my fiancé now, Nikki. Nakangusong nagtaas siya ng kilay. Kaya nga umangkas ka na lang sa akin. Wala akong helmet. Don't worry, lagi ako may dalang extra. Girl Scout kaya ako. Fine, I'll ride with you. Pagpayag ng lalaki. Wala ka naman talagang choice kundi umuo dahil hindi ko talaga iiwan tong si Botchog. Lumapit siya sa motor para kunin ang helmet sa top box na yun. Inabot niyang isa kay Sancho bago isinuot naman ng isa pa. Will it always be like this once we get married? Ikaw lang ang masusunod sa ating dalawa? Tanong ni Sancho habang inaayos ang helmet. Bakit? Nagdadalawang isip ka na bang pakasalan ako, Sancho? Hindi naman. I don't mind being an Andres. Andres? Andres de Saya. Yun ang tawag sa mga lalaking sunod-sunuran sa asawa, di ba? Ang lakas ng tawa niya sa sinabi ni Sancho. Ano ka ba? Sa papel lang naman ang magiging kasal natin kaya hindi mo kailangan maging sunod-sunuran sa akin. Exemption lang yon dahil di ko lang talaga kayang iwan tong si Botchog. Basta wag mo lang akong pakikialaman sa buhay ko. Magkakasundo tayo, Sancho. Inayos niya ang lock ng suot na helmet bago sumampa sa motor niya. Halika na, Sancho. Sakay na. Anya sabay tapik sa espasyo sa likod niya. Sinunod siya ni Sancho. Ready ka na? Humawak ka sa balikat ko, ah. Utos niya sa binata. Nang maramdaman niya mga kamay nito sa balikat niya, ay pinaandar niya ang motor. Paglabas sa parking lot ng restaurant ay pinaharurot niya yon. What the hell, Nikki? Reklamo ni Sancho sa likod niya. Natawa siya nang maramdaman ang paghigpit ng hawak nito sa balikat niya. What? Don't tell me first time mong sumakay ng motor. It is. Narinig niyang sagot nito sa kabila ng malakas na hangin. Talaga? Gawin nating memorable ang first time mo. Wika niya bago lalong binilisan ng takbo. Nikki! Lalo siyang humalakhak. Don't worry, attorney. Magaling ako magmaneho. Saka hindi tayo ipapahamak ni Botchog. Now I understand kung bakit nai-stress sa'yo si Tito Bernard. Nabitin ang muling pagtawa ni Nikki nang mula sa balikat niya ay bumaba ang kamay ni Sancho sa kanyang bewang. Niyakap siya nito. Sa kabila ng damit na suot, ramdaman niya ang init ng katawan ni Sancho. Hindi niya maintindihan kung bakit tila gusto niyang hikitin ng hininga. Ito na, binigalan ko na. Alisin mo yung kamay mo sa tiyan ko. Bakit? Hindi ba pwedeng yakapin ang fiancé ko? May kiliti ako sa tiyan, Sancho. Ano? Hindi ko narinig, Nikki. Sabi ko, may kiliti ako sa tiyan. Mas malakas na sagot niya. Tila nakahinga siya ng maluwag nang ibalik ni Sancho sa balikat niya ang dalawang kamay nito. Nanatili yun doon hanggang sa makarating sila sa bahay ng mga magulang. Akin na yung helmet. Anya sa binata pagbaba nito ng motor. Pagkatapos iabot sa kanya ni Sancho ang ginamit na helmet, ay pinasadahan nito ng daliri ang bahagyang nagulong buhok. Napatitig siya sa ginawa ni Sancho. In fairness, gwapo pala talaga si attorney. Hindi na ako nagtataka kung bakit naging crush ko siya dati. Wika ni Nikki sa isip. What? Untag sa kanya ni Sancho nang mapansin itong nakatingin siya dito. Wala, tara na sa loob. Akala ko nagupuhan ka sa akin eh.
Gwapo ka naman talaga. Tila naaaliw na nag-angat ito ng kilay. Hindi mo itinanggi ah. Bakit ko naman itatanggi yung totoo? Sabi ko sa'yo, hindi ako sinungaling na tao. But don't make it a big deal. Hindi dahil gwapo ka, mai-inlove na ako sa'yo. Alright. Natatawang wika ni Sancho. Pumasok sila sa loob ng bahay. Naabutan nilang nagtsatsaa ang mga magulang. Ganoon na lamang ang sorpresa sa mukha ng mga ito nang makita kung sino ang kasama niya. What's the meaning of this, Nikki? Bakit magkasama kayo ni Sancho? Akala ko ba maglalayas ka? Tanong sa kanya ng daddy niya. Aksidente kaming nagkita ni Sancho sa restaurant kanina. Nalaman ko mula sa kanya na siya pala ang gusto mong ipakasal sa akin, Dad. And now you brought him with you because... I changed my mind. Gusto kong ipaalam sa inyo na pumapayag na ako magpakasal sa kanya. Really, Iha? Nabigla namang tanong ng kanyang ina. Nagkibit-balikat ang dalaga. I'm really against the idea, but I changed my mind nang malaman ko na si Sancho palang pakakasalan ko. We're happy to hear that, Iha. Ngumiti sa kanyang ina. Baka sa mukha ng mga magulang ang kasiyahan sa sinabi niya. Pagkatapos makausap ang mga magulang ay nagpaalam na rin si Sancho. Doon na ito dumiretso sa bahay ng mga magulang nito. Kahit maraming taong nawala sa Pilipinas ang pamilya nito, ay hindi yun abandonado dahil nanatili doon ang mayordoma ng pamilya Saldivar. Sa sumunod na mga araw, naganap ang pagpaplano para sa kasal nila ng binata. Minsan lang mangyari sa buhay mo to, Nikki. Sigurado kang simpleng kasal lang ang gusto mo? Tanong kay Nikki ng ina. Kaharap nila ni Sancho ang mga magulang ng gabing yun. I want a simple wedding, Mom. Kung pwede nga lang kahit civil wedding na lang pero hindi naman kayo papayag. Of course, you're my only daughter, Nikki. Hindi ako makapapayag na civil wedding lang ang kasal mo. Wika sa kanya ng ama. Ako naman yung ikakasal kaya ako dapat ang masusunod, di ba? How about you, Sancho? What's your opinion on this? Baling ng kanyang ama sa binata. Kung anong gusto ni Nikki, siyang masusunod dito. I want whatever she wants. See? Even my husband agrees with me. Anya sa mga magulang bago bumaling kay Sancho at ngumiti. Nagpapasalamat siya na sinasang-ayunan ni Sancho ang lahat ng sabihin niya. Sa huli nasunod ang simpleng kasal na gusto ni Nikki. 3 linggo ang nakalipas mula nang ideklara niya sa mga magulang na pumapayag siya magpakasal kay Sancho, naganap ang kasal nila ng lalaki. It was a simple and solemn garden wedding. Tanging mga pamilya lang nila ang imbitado sa pagtitipong yon. Kinagabihan ng kanilang kasal, sa kondo na siya ni Sancho tumuloy. Welcome to my place. Wika sa kanya ni Sancho pagpasok niya sa kondo unit nito. Iginala ni Nikita ang mga mata sa kabuuan ng kondo. Bukod sa ilang mga gamit ay wala yung masyadong laman. Ang boring naman ng kondo mo, Sancho. Kakabili ko lang nito 2 months ago kaya hindi ko pa naaasikaso. But since dito ka rin nakatira, you can put whatever you want here. Anito bago siya igiya sa magiging silid niya. Talaga? Okay lang kahit punuin ko to ng mga anik-anik? Anik-anik? Natawa siya sa naguguluhang ekspresyon nito. Mga kung ano-anong bagay, ganun. Yan ang napapala mo kakatira sa Amerika. Natawa lang din si Sancho. Sorry naman, Mrs. Alam mo, you're really different from your brother. Maarte kasi yung si Kuya at Konyo. Palibhasa sa Ateneo nag-aral. Isusumbong kita sa kuya mo. Sinisiraan mo siya. Anong paninira doon? Totoo naman yung sinabi ko. At saka nasa akin na dapat ang loyalty mo dahil asawa na kita. Si Kuya, best friend mo lang. Muling natawa si Sancho. You're right. Nasa iyo lang ang loyalty ko, Mrs. Good. Sige na, magpahinga na tayo. Maaga pa tayo bukas. Bukas ang flight nila patungo ng Palawan. Niregaluhan kasi sila ng mga magulang ni Sancho ng honeymoon package sa isang eksklusibong isla sa naturang probinsya. Good night, Nikki. Kapag may kailangan ka, just knock on my door and try to wake me up. Paalam nito bago siya iwan sa silid niya. Kinabukasan, paggising ni Nikki ay naabutan na niya ang asawa sa kusina. Ang aga mong nagising. Humihikab-hikab pang wika niya kay Sancho. Sanay ako na maagang gumising sa umaga. Come on, let's eat. Mag-breakfast muna tayo bago mag-ayos.
Bumaling siya sa mesa kung saan naroon ang almusal na niluto ni Sancho. In fairness, marunong ka palang magluto, attorney. Mukhang tama talaga ang desisyon ko na pakasalan ka. Natawa lang ang lalaki sa sinabi niya bago siya inabutan ng plato. Kumain sila bago nag-ayos para sa lakad nila. Ilang oras ang nakalipas, lumapag ang eroplanong sinasakyan nila sa Palawan. Subalit pagdating sa probinsya ay sumakay pa sila sa maliit na eroplano na magdadala sa kanila sa pribadong isla. Pagdating sa isla, pagkatapos silang batiin ng mga staff, ay dumiretso sila ni Sancho sa cabin na tutuluyan nila. Malawak yun subalit isa lang ang kama, na punong-puno pa ng mga rosas ng madat na nila. Paano yan? Isa lang ang kama. Okay lang ba sa'yo na sa sahig matulog? Baling ni Nikki kay Sancho. Sa lapag mo ko patutulugin, misis. May reklamo ka, mister? Malaki naman tong kama, hindi rin ako malikot matulog. Hindi ka ba naaawa sa akin kapag sa sahig mo ako pinatulog? Napanguso siya. Fine, pero walang monkey business ha. Alam mo kung anong mangyayari sa'yo kapag may ginawa kang hindi ko gusto. Mababali ang lahat ng pwedeng mabali sa'yo, mister. Takot ko lang sa'yo, misis. Bahagyang natawang sagot nito bago sumeryoso. But seriously, Nikki, you don't have to worry about me. I'll be true to my words, okay? Well, in the first place, kaya naman ako pumayag na magpakasal sa'yo dahil nagtitiwala ako sa'yo. Just don't break the trust, Sancho. Dahil galing sa biyahe ay nagpasya muna silang magpahinga ni Sancho. Ilang oras ang nakalipas, lumabas sila para kumain. Nagpunta sila sa open restaurant ng resort. Diyos ko, ano ba tang menu nila dito? Isang order ng turon, 800 pesos? Ano bang laman ng turon na to? Gold flakes? Reklamo ni Nikki sa asawa habang binabasa ang hawak na menu. Hey, baka marinig ka ng staff nila, misis. Mahinang saway sa kanya ni Sancho. Ano naman kung marinig nila? Totoo naman yung sinabi ko 20 pesos lang ang turon tapos dito kulang 1,000. You're paying for the ambience, not the turon, wife. Humuso si Sancho. Kung makapagsalita ka, parang hindi mayaman ang pamilya nyo. Pamilya ko lang ang mayaman, hindi ako. Hindi ako pupunta sa ganitong lugar para lang sa ambience. Bahagyang natawa si Sancho. Come on, let's order this turon. Let's see kung may gold flakes nga sa loob nito. Basta libre mo. Hindi ako gagasto sa ganyang kamahal na turon. I'm your husband now, aren't I? So of course, I will provide for you, misis. Yan talaga ang gusto ko sa'yo, Sancho. Galante ka. Nakangising sagot niya sa asawa. Bukod sa turon, umorder din si Sancho ng iba pang pagkain para sa kanila. Ito na yung 800 pesos na turon nila? Pwedeng ipantapat dito yung tindang turon ng katrabaho ko At least yon, 20 pesos lang. Disappointed na wika ni Nikki habang kumakain. Nagrereklamo ka pero halos maubos mo naman. Nakangising wika ni Sancho. Humuso siya. Siyempre, nangihinayang ako sa presyo kaya dapat ubusin ko kahit sakto lang naman ang lasa. Wala na mga espesyal. Come here. Gamit ang daliri ay minuestra ni Sancho na ilapit niya ang mukha nito. Bakit? Sabay ng paglapit niya kay Sancho ay naramdaman niya ang daliri nito sa pisngi niya. May asukal ka kasi sa mukha mo. Wika sa kanya ng asawa. Napakurap siya sa ginawa nito bago tumikhim. Akala ko naman kung ano. Bakit? Anong akala mo? Hahalikan kita? Naaaliw na tanong nito. Hoy mister, ang kapal mo Wala akong niisip na ganyan. Natawa si Sancho. I'm just kidding. Ayusin mo yung mga biro mo, baka makatikim ka sa akin. Nang ano? Nang sapak syempre. Pwede ring sipa, kung anong mas preferred mo. Natawa si Sancho na nagpatawa na rin sa kanya. Subalit napahinto sila nang makarinig ng sigaw. Pareho silang bumaling sa pinanggagalingan ng komosyon. Nakita nilang isang guest na sinisigawan ng kaharap nitong staff ng resort. You're stupid! Patuloy na sigaw ng lalaking guest sa staff. Nagsalubong ang mga kilay ni Nikki sa narinig. Hindi na niya napigilang mapatayo sa kinauupuan nang makitang dinuro-duro ng guest ang pobreng staff. Nikki! Tawag sa kanya ni Sancho. Hindi niya pinansin ng asawa at patuloy na dumiretso sa mesa ng mayabang na guest. Pagdating roon ay walang pasubaling tumayo siya sa gitna ng guest at staff upang harangan ang huli sa pang-iinsulto ng una. Excuse me.
Who gave you the right to humiliate the staff here? Nagpipigil na sikmat ni Nikki sa mayabang na guest. And who the hell are you? Ikaw bang manager dito? Mayabang na sagot nito pabalik. Guest din ako ng resort na to. Guest ka lang din pala, pero nakikialam ka. Kilala mo ba kung sino ako, miss? Natawa siya. I don't care kung anak ka pa ng presidente ng Pilipinas. Kahit sino ka pa, wala kang karapatang manghamak ng ibang tao. Dinuro siya ng kaharap. Kung paalisin kaya kita rito, ha? Go ahead. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang biglang lumapit si Sancho. Madilim ang mukha nito nang ibaba nito ang kamay ng mayabang na guest. You don't have the right to talk to my wife that way. And don't you dare point your finger at her. Wika nito sa lalaki. Yang pakialamera mong asawa ang nauna. Sikmat ng guest kay Sancho. Anong ako? Ikaw ang nauna. Kung hindi ka naman gago at pinagdiskitahan mo yung staff dito, wika naman ni Nikki sa lalaki. Bumaling sa kanya si Sancho. Let me handle this, baby. Marahang wika nito bago bumaling sa lalaki. Napakorap siya sa biglang sinabi ng asawa. Sa pagkabigla, nanatili siyang walang imik sa likod nito habang kinakausap nito ang lalaki. You're the one who started it. You humiliated the poor staff here. Alam mo bang pwede kanyang kasuhan sa ginawa mo? She can sue you with unjust vexation. Sino ka ba? Anong alam mo sa batas? Patuloy na sagot ng mayabang na guest. I'm Attorney Sancho Saldivar, and my wife here is Nikita Buenavista Saldivar. Her family owns one of the biggest law firm in the country. Kita niya ang pagkabigla sa mukha ng lalaking guest. Bigla ay bumait ang mukha nito nang bumaling sa kanya. Your father is Attorney Bernard Buenavista? I'm sorry, I didn't know. Pagak na natawa si Nikki. Ngayong nalaman mo kung sino ang pamilya ko, biglang nabahag ang buntot mo? Bago muling makasagot ang mayabang na guest ay dumating na ang manager ng resort. Sa huli ay naresolba ang komosyon sa paghingi ng tawad ng guest sa staff na hinaras nito. Next time, huwag ka namang basta-basta susugod na lang bigla, Nikki. Paano kung hindi ako agad makalapit? Baka nasaktan ka na ng guest na yun. Wika ni Sancho sa kanya habang naglalakad sila pabalik sa cabin. Sa tingin mo masasaktan ako ng lalaking yun? Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Baka siya pa kamang nasaktan ko kung hindi ka lumapit kanina. Pumalatak si Sancho. Subalit halata na nagpipigil ito ng ngiti. Ang tapang naman ng asawa ko. Bakit ba ang angas mo? Ibang-iba ka sa kuya mo. Hindi niya naman napigilan ang pag-iinit ng mga pisngi nang sabihin nito ang salitang asawa ko. Siyempre, wala akong inuurungan. Kahit ako? Kahit ikaw. Bahagya itong natawa. Sabi ko nga I'll be a good husband to you, Mrs. Takot ko lang sa'yo. Tinawanan na lang din niya ang sagot ng asawa. Nang gabing yon, tabi silang natulog ni Sancho sa kama. At tulad ng sinabi nito, ni dulo ng daliri niya ay hindi nito hinawakan. Kinabukasan, pagkatapos nilang mag-almusal ay naglubot sila sa resort. Kahit na hindi siya beach person, hindi may ipagkakaila ni Nikki na tila malaparaiso ang lugar. Nagkayayaan din silang mag-swimming na mag-asawa. Nang hubarin ni Nikki ang suot na beach dress at humantad ang suot niyang bikini sa ilalim niyon, ay napatitig sa kanya si Sancho. Kahit sanay siyang magbikini ay bigla siyang nailang sa tingin ng asawa. What? Hindi ba bagay sa akin yung itim? Nakaangat ang kilay na tanong niya rito. Ngumiti ito at sinalubong ang tingin niya. Bagay. Ang ganda mo, Mrs. Hindi niya ipinahalata dito ang pag-iinit ng mga pisngi. Alam ko na yan. Siyempre, walang pangit sa pamilya namin. Sa halip ay mayabang na sagot niya. Nang si Sancho naman ang magubad ng suot na polo, ay siya naman ang napatitig dito. Hindi niya maipagkailang bukod sa gwapo ang asawa ay talagang maganda ang katawan nito. Ikaw naman ang nakatingin sa akin, ha? Nakaangat ang kilay na komento ni Sancho. Masama bang i-appreciate ko ang asawa ko? Di lahat ng babae dyan may gwapo at machong asawa. Lumaki ang ngiti nito. What? Bumabalik na ba ang pagkakrush mo sa akin, Nikki? Hindi pa naman. Sanay naman ako makakita ng gwapo. Sanay pero bakit parang munti ka nang matulala dyan? Paberong iningusan niya ang asawa. Ewan ko sa'yo, Sancho. Tara na nga sa dagat. Mabilis na natapos din ang 3 araw nilang bakasyon sa isla. Sa loob ng mga araw na yon, lalong naging komportable si Nikki sa presensya ng asawa.
Napatunayan niya na walang ipinagbago si Sancho sa lalaking nakasabay niyang lumaki 10 years ago. Mabait at gentleman pa rin ito. Hindi rin niya maikakaila na kasundo niya ang asawa pagdating sa sense of humor. Magtatrabaho ka na ba bukas? Tanong niya kay Sancho habang nanonood sila ng TV. Isang araw na nakalipas mula nang makabalik sila mula Palawan. Bukas ay Lunes na naman. Ayon sa asawa, balak muna nitong magtrabaho bilang apprentice ng daddy niya habang wala pa itong lisensya upang mag-practice ng law sa bansa. Dahil magkaiba ang mga batas sa Amerika at Pilipinas, kahit naganap na abogado na si Sancho sa Amerika, kailangan pa nitong mag-take ng bar exam upang maging ganap na abogado sa Pilipinas. Hindi pa. Anong gagawin mo sa buhay? Dito muna ako sa bahay. House husband mo muna ako habang nag-aasikaso ka ng mga documents ko. Seryoso ka? Ayaw mo nun. May mag-aasikaso sa'yo pagpapasok mo sa trabaho. Ipagluluto kita ng almusal tapos pag uwi mo sa hapon may dinner na rin. Teka, hindi mo naman kailangan gawin ng mga yon, Sancho. Like I said, kahit nakatira ako dito sa condo mo, mag-asawa lang tayo sa papel. So we both have a life of our own. Wala kang obligasyon sa akin. Ngumiti si Sancho. It's alright, Nikki. I like doing those things. Talaga? Mahilig ka sa gawaing bahay? Bakit si kuya hindi? Natawa ito. Siguro dahil tumira ako sa States. Hindi usong kasambahay dun eh. Kinabukasan, napatunayan niyang hindi nga nagbibiro si Sancho. Pagdiretso niya sa kusina ng umagang yun ay may naghihintay ng almusal sa kanya. Wow, kinarin mo talagang pagiging house husband ah. Pabirong komento niya kay Sancho habang nag-aalmusal sila. Natawa lang ang asawa. Kumain ka ng marami para hindi ka magutom sa trabaho. Ginaman din kita ng lunch. Baunin mo para hindi ka magutom mamaya. Talaga? Pati lunch meron? Pakiwari niya ay may mainit na kamay na humaplos sa puso niya sa sinabi nito. Salamat, Sancho. You're welcome, Mrs. Come on, kumain ka pa. Pagkatapos mag-almusal ay halos 1 oras pa siyang naging abala sa pag-aayos bago siya nagpaalam kay Sancho. Pinasadahan ito ng tingin ng itim na leather jacket at gloves na suot niya. Magmomotor ka? Oo, mas convenient talaga magmotor para iwas traffic. Hindi dinala ni Nikki ang kotse niya nang lumipat siya sa kondo ng asawa. Naiwan yun sa bahay ng mga magulang kasama ang ibang mga gamit niya. Pwede bang ihatid na lang kita? Tila may pag-aalalang wika nito. Hindi na, ano ka ba? Magaling ako magmotor. Ilang taon na ako nagmamotor pero hindi pa ako pinapahamak ni Bochog. So don't worry about me, okay? Ngumiti siya sa asawa at tinabik ang balikat nito. Alis na ako. See you later. Fine. Mag-iingat ka, Mrs. Bilin nito. Dahil motor ang dala niya, kulang 30 minuto lang ay nakarating na siya sa trabaho. Umaga pa lang ay naging abala na siya sa mga gawain, kaya nagpapasalamat siya na pinabaunan siya ni Sancho ng lunch. Pasado 5:00 ng hapon nang mag-out siya sa trabaho. Paglabas niya ng gusaling pinagtatrabahuhan ay natigilan siya nang makita ang bulto ng asawa. Nakasuot ito ng maong pants at puting t-shirt sa ilalim ng leather jacket habang nakatayo sa tapat ng malaking puno. Agad nang umiti ito nang magtama ang mga mata nila. Nakanguso namang lumapit siya sa asawa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nikki kay Sancho. Wala akong ginagawa so naisip kong sunduin ka. Why? Bawal ko bang sunduin sa trabaho ang asawa ko? Natawa siya. Nagtanong lang ako. Anong gamit mo papunta dito? Nagtaxi ako. Hindi ko na dinala yung kotse ko dahil alam kong may motor ka. Talaga? So, willing ka sumakay ng motor ko pa uwi? Kaya pala naka-jacket ka. Humisi siya bago ito pinasadahan ng tingin. Bagay ba? Sus, parang wala namang damit na hindi bagay sa'yo. Sagot niya na nagpalaki sa ngiti nito. Pagdating nila sa motor niya ay inabot niya sa asawa ang extra helmet na lagi niyang dala. Hindi ako nagluto ng dinner. Sa labas na lang tayo kumain. Ani Sancho. Dahil pinagluto mo ako ng almusal at pinabaunan ng lunch, sagot ko na ang dinner natin. Talaga? Oo, basta wag dun sa masyadong mahal ah. Mamaya sa fine dining ka mag-aya eh. Natawa si Sancho. Bambihira tong asawa ko. Maganda nga pero ang kuripot. Anong kuripot? Praktikal lang ako. Bagsak na ang ekonomiya natin ngayon kaya dapat maging praktikal sa paggastos. Marami naman akong alam na hindi ka mahalan na restaurant pero masarap.
Nang gabing yon, bago sila umuwi ay kumain sila sa isa sa mga paboritong restaurant ni Nikki. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw ay muli siyang ipinagluto ng almusal ni Sancho at pinabaunan ng lunch. Paglabas niya sa trabaho ay sinusundo siya ng asawa at sa labas sila kumakain ng hapunan. Isang araw, Biyernes ng hapon, sa halip na maghanap ng bagong restaurant na kakainan ay dumiretso sila sa bahay ng mga magulang ni Nikki. Inimbitahan kasi sila ng mga magulang na sa bahay ng mga ito mag-dinner. "Kamusta ang pagsasama niyong mag-asawa, Iha?" Tanong kay Nikki ng ina sa gitna ng pagkain. Kasama nila ni Sancho sa malaking mesa ang mga magulang niya at kapatid na si Brian. "Okay naman, Mom. Wala akong masabi dito kay Sancho bilang asawa." How about you, Sancho? How's being married to my daughter? Tanong naman ng daddy niya kay Sancho. Same with Nikki, Dad. Magkasundo kami ng asawa ko. Sagot ni Sancho sa biyenan. Talaga, Sancho? Hindi ka ba binibigyan ng kapatid ko ng sakit ng ulo? Alam ko pa naman ang ugali niyan. Tanong naman ng kanyang Kuya Brian sa matalik na kaibigan. Inirapan ni Nikki ang kapatid. "Grabe ka naman sa akin, Kuya." Bahagyang natawa naman si Sancho. Don't worry, I can handle my wife. Talaga? Hindi ka tumitiklop sa kapatid kong yan? Nakaangat ang kilay na tanong pa ng kapatid. Ano naman kung tumiklop si Sancho sa akin? Mag-asawa naman kami. At ibig sabihin nun, mabuti siyang asawa sa akin. Ikaw kaya ang tiklupin ko dyan? Wika ni Nikki sa kanyang Kuya Brian. Tinawanan lang siya ng kapatid. Hindi na ito nakasagot pa nang nagtanong ang daddy niya kay Sancho tungkol sa mga magulang nito. Bumalik na kasi ang mga ito sa Amerika pagkatapos ng kasal nila. Pagkatapos nilang kumain ay sumama si Sancho sa daddy niya sa opisina ng huli dahil may pag-uusapan ang mga ito tungkol sa trabaho. Samantalang si Nikki ay naiwan sa kusina kasamang ina. "You seem to really like Sancho, Iha." Komento sa kanya ng ina. "I've already known him before, Mom. Bukod sa magkasundo talaga kami, hindi siya mahirap pakisamahan." "I'm glad to know that, Iha. Nag-aalala ko na baka mali ang desisyon namin ng daddy mo. But based on your reaction now, I guess it was really the right decision to marry you off to Sancho." "Well, hindi ako nagsisisi na pinakasalan ko siya, Mom." Ngumiti ang ina. "I can see it in your eyes, Iha. At hindi na rin ako magtataka kung hindi kalaunan mahulog ang loob niyo sa isa't isa. Alam mo bang dyan din kami nagsimula ng daddy mo? Sa pagiging magkaibigan? I can't wait for the same thing to happen to you, anak. Hindi na rin ako makapaghintay na makita ang apo namin sa inyong dalawa ni Sancho." Kinagat ni Nikki ang ibabang labi bago pa siya may masabi sa ina. Tulad ng hiling sa kanya ni Sancho, bukod sa kanilang dalawa ay walang ibang nakakaalam na may expiration ng kasal nila. Subalit dahil sa sinabi ng mommy niya, bigla ay sumagi sa isip ni Nikki ang senaryo kung sakaling magkaroon sila ng anak ni Sancho. Wala sa sariling napangiti siya. "Siguradong gwapo at magandang mga magiging anak namin ni Sancho, Mom. Parehong magandang genes namin eh." "You're right, Iha." Naaaliw na sagot ng ina bago bumaling sa bukana ng kusina. "Oh, Sancho's here. May kailangan ka, iho?" Napabaling si Nikki sa bagong dating na asawa. "Gusto ka raw pong makausap ni Dad, Mommy." Ani Sancho sabihan ng babae. "O siya, maiwan ko muna kayo mag-asawa dito." Wika sa kanila ng ina bago lumabas ng kusina. Naiwan silang dalawa ni Sancho roon. "I heard my name. Pinag-usapan niyo ako ni Mommy." Tanong sa kanya ni Sancho. "Wow, di ko alam na eavesdropper ka pala, mister." Bahagya itong natawa. "Hindi ko naman sinasadyang marinig, Mrs. I have ears, you know." Nagtanong lang si Mommy sa akin. Don't worry, wala akong masamang sinabi tungkol sa'yo. Wala ka naman talagang masamang masasabi sa akin, ah. Wow, ang yabang naman ng mister ko. Well, wala naman talaga, di ba? I've been a good husband to you. Bahagyang natawang tanong nito. Oo na, tama ka naman. Tapos nabanggit din ni Mommy na excited na siyang magkaapo. Talaga? Sinabi niya yun? Tila naaaliw na tanong ni Sancho. Oo, hindi ko naman masabi sa kanya na hindi naman mangyayari yun. Okay, hypothetical question. Paano nga kaya kung magkaanak tayo? Sino sa tingin mo ang kamukha? Siyempre ako. Malakas kaya ang dugo ng mga Buenavista. Sa tingin mo, yung genes ko hindi malakas? Fine. E di isang kamukha ko tapos isang kamukha mo.
Satisfied ka na, mister? Okay lang naman kung maging kamukha mo lahat. Basta sa akin kukuha ng ugali. Ayokong sabay-sabay na sumakit ang ulo ko sa inyo ng mga anak natin. Nakangising sagot ni Sancho. Napaawang ang mga labi niya bago sa huli ay natawa na lang dahil sa sinabi ng asawa. Gabi na nang magpaalam sila ni Sancho sa kanyang pamilya para umuwi. Daan tayo sa ice cream shop bago umuwi. Bigla ako nag-crave ng matcha ice cream. Wika ni Nikki sa asawa habang nasa biyahe sila. Bumaling sa kanyang asawa. Kung may nangyari sa atin sa Palawan, iisipin kong buntis ka, misis. Nag-init ang mga bisngi niya. Nag-crave lang ng ice cream, buntis na agad? Mahinang natawa si Sancho. Ano, pagbibigyan mo ba ako o hindi? Nakaangat ang kilay na tingin niya sa asawa. Siyempre, pagbibigyan. Kailan ba ako hindi sa'yo, misis? Alam mo, totoo yung sinabi ni kuya. Tiklop ka pala talaga sa akin. Mabait kasi akong asawa, misis. Nakangusong tumango siya. I agree. Dahil dyan, may reward ka sa akin. Really? Anong reward yan, misis? Ililibre kita ng ice cream. Natawa naman si Sancho. Ilang minuto pa nga ay huminto sila sa tapat ng ice cream parlor. Anong gusto mo? Tanong niya kay Sancho nang abutan sila ng menu ng staff. Seryoso kang ikaw ang manilibre? Ayaw mo ba? Minsan lang to, mister. Alright, misis. So, anong gusto mo? Ulit na tanong niya. Mula sa hawak na menu ay nag-angat ito ng tingin upang salubungin ang mga mata niya. Ikaw. Ha? Napakurap bigla si Nikki. Seryoso kasi ang mga mata ni Sancho na diretso pang nakatingin sa kanya. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagkabog ng dibdib. Ikaw baka ako? Ano ba yung gusto mo, Nikki? Tumikhim siya. Matcha nga. Ngumiti ito. Yun na lang din ang sa akin. Sigurado ka? May pagkalasang damo yun ah. Lasang damo? Bakit? Nakakain ka na ba ng damo, misis? Hindi, pero basta, ganun yung flavor profile niya. Nakakainis naman to. Napanguso siya at napairap sa asawa. Natawa naman si Sancho. Nagbibiro lang ako. Pero matcha rin ang sa akin. Don't worry, I know what matcha tastes like. Tulad ng sinabi ng asawa, pareho sila ng ice cream flavor na in-order. Habang kumakain sila ay isang babae ang lumapit sa mesa nila. Sancho, is that you? Tanong ng babae kay Sancho. Sabay silang bumaling ni Sancho sa babae na nasa harap nila. Yes, I'm Sancho. I'm sorry, who are you? Tanong naman ni Sancho. Si Nikki naman ay pasimpleng pinasadahan ng tingin ng kaharap. Maganda ito at malamodelo ang tangkad. Hindi mo na ako naaalala? I'm Sylvia, classmate mo sa senior high school. Napatango ang kanyang asawa sa kaharap. Oh yes, I remember you now. Sorry, hindi agad kita nakilala agad, Sylvia. Okay lang, ang laki na rin kasi ng pinagbago ko nung high school tayo. Ikaw wala masyadong pinagbago, Sancho. Kung ano ka dati, ganun ka pa rin. Kailan ka ba nakauwi ng Pilipinas? 3 months ago. Sagot ni Sancho bago bumaling sa kanya. Nikki, this is Sylvia, classmate ko nung high school. Sylvia, this is Nikki, asawa ko. Nalaki ang mga mata ng babae nang bumaling kay Nikki. Asawa? Kasal ka na, Sancho? Hindi nagustuhan ni Nikki ang reaksyon ng babae kaya nag-angat siya ng kilay dito. Why? May problema ba kung kasal na si Sancho, miss? Wala naman. Hindi lang ako makapaniwala na kasal na pala si Sancho. Bago pa niya napigilan ang sarili ay hinawakan na niya ang isang kamay ni Sancho at bahagyang inangat sa ere upang ipakita sa babae ang wedding ring nila. Bakit, miss? May gusto ka ba sa asawa ko kaya nagulat ka? Namutla ang babae sa tanong niya bago ito mahinang natawa. Ha? Of course not. Sige, Sancho, mauna na ako. Nakangusong sinundan ni Nikki ng tingin ang babae habang palabas ng ice cream shop. Nang ibalik niya ang tingin kay Sancho, may naaaliw ng ngiti sa mga labi nito. Kung hindi ko alam na wala kang gusto sa akin, iisipin ko nagsiselos ka, misis. Nakangising wika ng asawa. Wow, ang kapal mo, mister. Ayaw ko lang ng tingin ng babaeng yun sa akin kanina. Parang hinuhusgahan niya ako kung paano kita naging asawa. Ano, porket wala akong makeup at wala akong fake nails tulad niya, hindi mo na ako pwedeng pakasalan?
Kalma, misis. Mas maganda ka ron kahit na wala kang makeup. Maangas ka pa't hindi pa girly, which I like. Alam ko, no? Saka dapat lang nasabihin mo yan, kasi ako ang asawa mo. Mahinang natawa si Sancho. Here, mag-ice cream ka muna para hindi na uminit ang ulo mo. Kumutsara ito ng ice cream mula sa bowl at iniumang sa bibig niya. Wala sa sariling ibinuka niya ang bibig at isinubo yon. Very good, misis. Teka, may ice cream ka pa sa labi. Gamit ang daliri, pinunasan ni Sancho ang sulok ng labi niya. Tila may kuryenteng gumapang sa balat ni Nikki sa ginawa ng asawa. Napalunok tuloy siya bago sinimangutan ng lalaki. Ginawa mo naman akong bata, mister? Natawa si Sancho. Kung gusto mo, subuan mo rin ako. Bakit? May kamay ka naman ah. May kamay ka rin naman ah, pero sinubuan pa rin kita. Nakalabing sagot nito. Natawa siya sa ekspresyon nito. Sa huli, kumutsara rin siya ng ice cream at isinubo sa lalaki. Oh, ito na. Baka magtampo ka eh. Ang sabihin mo, hindi mo lang ako matiis. Nakangising wika nito. Sa halip na sumagot ay pabirong umirap na lamang siya bago ipinagpatuloy ang pagkain. Sa mga sumunod na araw, lalo pa silang napalapit ni Sancho sa isa't isa. Hanggang sa namalayan na lang nila na isang buwan na ang lumipas mula nang ikasal sila. Bakit nakabihis ka, misis? Wala kang pasok sa trabaho, di ba? Tanong kay Nikki ng asawa nang magkita sila sa kusina ng umagang yon. Sasama ako sa Labor Day rally ngayon sa Mendiola. Holiday ng araw na yon dahil araw ng manggagawa. Isa ang Labor Day rally sa mga importanteng rally na hindi pinapalampas ni Nikki taon-taon. Kasama ang mga kasamahang rallyista ay nakatakda silang magmarcha sa Mendiola patungo sa Malacanang upang ipanawagan sa gobyerno ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Oh, bakit nakakunot yung noo mo? Hindi ba napag-usapan natin na hindi mo ako pipigilan sa mga gusto kong gawin? Anya sa asawa. Hindi naman kita pinipigilang umaten sa rally na yan, Nikki. I'm just worried. Summer ngayon, ang init ng panahon. Siguradong siksikan pa sa rally na pupuntahan mo. Tila may mainit na kamay na humaplo sa puso niya sa pag-aalalang nakita niya sa mukha ng asawa. Don't worry, Sancho. Hindi naman to ang unang beses na umattend ako ng Labor Day rally. Sanay na ako sa initan. I'll be fine. That doesn't ease my worry, Mrs. Anong gusto mong gawin ko? Kung talagang hindi kita mapipigilan, then hayaan mong sumama ako sa'yo. Nalaglag ang panga niya sa sinabi nito. Sasama ka sa akin? Sa rally? Oo. Sigurado ka? Ano namang gagawin mo dun? Babantayan kita. I will make sure you'll be okay, Mrs. Ano ka ba? Kaya ko naman ng sarili ko, Sancho. Alam kong kaya mo ang sarili mo. But still, let me take care of you. Hindi rin naman ako mapapanatag kung nandito lang ako tapos alam ko na iinitan ka dun sa gitna ng kalsada. I'll carry your things para hindi ka mahirapan. Papayungan kita at papaypayan kapag nainitan ka. Kahit na natouch siya sa sinabi ng asawa, hindi niya napigilang mapanguso. Grabe naman tong asawa ko. Paring sa ating dalawa, ikaw tong hindi sanay sa initan na. Anong hindi? Sanay ako ah. Huwag ka nga. Tumira ka sa New York for 10 years, mister. Mainit din naman dun pag summer. Ibang klase yung init dito sa Pinas. Parang prelude sa impyerno ang summer dito. I can handle it, Mrs. Fine, fine. Basta walang sisihan ha. Bakit naman ako magsisisi kung kasama kita? Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi nito. Ewan ko sa'yo. Kumain na nga lang tayo kasi kailangan natin ng maraming energy para mamaya. Tulad ng sinabi ng asawa, sumama ito sa kanya sa rally. Pagdating nila sa Mendiola ay naroon na ang mga kasama niyang rallyista. Ipinakilala niya si Sancho sa mga kakilala. Bakit mo isinama yung asawa mo, Nikki? Mukhang hindi sanay mainitan yan. Wika sa kanya ni Ana. Dati niya itong kaklase sa UP at madalas na makasama sa mga rally. Ayoko nga isama pero nagpumilit eh. Hindi daw mapapakali kapag iniwan ko. Naku, swerte mo ha. Mukhang mahal na mahal ka ng asawa mo. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilang mangiti. Kahit na alam niyang hindi totoo ang sinabi ng kaibigan, hindi niya maikaila na natuwa siya sa ideyang mahal siya ng asawa. Bakit ka naman natutuwa, Nikki? Nahulog ka na ba sa asawa mo? Tanong niya sa sarili.
Bago pa masagot ni Nikki ang sarili, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Ayon sa tumatayong leader ng rallyista, magsisimula na ang marcha nila patungo sa Malacanang. Sweldo ng manggagawa, itaas! Presyo ng bilihin, ibaba! Malakas ang boses na sigaw ni Nikki habang nagmamarcha sa kalsada. Nasa tabi niya si Sancho na hawak ang ginawa niyang placard. Kalahating oras ang lumipas, nakarating sila sa labas ng gate ng Malacanang. Hindi talaga ako makapaniwala na kasama kita dito. Nakangusong wika ni Nikki sa asawa. I told you, hindi kita pipigilan sa mga gusto mong gawin. Instead, susuportahan pa kita. So here I am. Ngumiti siya. Salamat, Sancho. Pawis ka na, Mrs. Here, drink some water. Inabot nito sa kanya ang dala nilang water tumbler. Habang umiinom si Nikki, pinunasan ni Sancho ang pawis sa mukha niya gamit ang panyo nito. Ramdam niya ang pag-iinit ng mukha. At alam niyang hindi yun dahil sa init ng panahon. Pawis ka na rin, Sancho. Uminom ka ng tubig. Habang si Sancho naman ang umiinom, ay siya naman ang nagpunas sa pawis nito. Akala ko ba sanay ka sa init? Pero tingnan mo, namumula agad yung leeg mo. Akmang sasagot sa kanya si Sancho nang bigla silang ulanin ng tukso ng mga kasama. Nakakapawi pala ng pagod kapag may nakikita ako naglalambingan sa harap. Komento ng isa sa mga kakilala ni Nikki. First time kitang nakitang nahiya ah. Nakangising komento sa kanya ni Sancho matapos silang tuksuhin ng mga kasama. Ewan ko sa'yo, uminom ka pa ng tubig dyan. Pairap na sagot niya sa asawa. Tinawanan siya ni Sancho bago ipinagpatuloy ang pag-inom. Sa sumunod na oras ay mapayapa ang pagpoprotesta nila. Subalit ilang oras nang nakalipas ay nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga pulis at kasamang rallyista. Dahil sa patuloy na pagtataboy sa kanila ng mga dumating na pulis, nagkaroon ng pagtutulakan. Naipit silang dalawa ni Sancho sa gitna ng mga nagtutulakang rallyista at mga pulis. Mabilis na ibinalot ni Sancho ang mga braso nito sa katawan ni Nikki upang protektahan siya. Tila may mainit na gumapang sa puso niya sa ginawa nito. Sancho! Nag-aalalang wika niya nang may tumulak sa likod ng asawa. I'm fine. Just stay still inside my arms, Nikki. Hindi niya alam kung gaano katagal ang pagtutulakan hanggang sa makaalis sila sa gitna ng nagkakagulong mga tao. May sugat ka. Nag-aalalang wika niya nang makita ang braso ni Sancho. Namumula yun sa mga gasgas na natamo. This is nothing. Ang importante, ligtas ka. Kinagat niya ang ibabang labi. Sorry, Sancho. Hindi ko in-expect na biglang magkakagulo. I'm fine, Nikki. It's okay. Gasgas lang ang mga to. I had worse injuries than this. Umiling siya sa asawa at hinawakan ang kamay nito. Come on, let's go home. Hindi pa tapos ang protesta nyo. Ayos lang naman ako, Mrs. Hindi, uuwi na tayo, mister. Hindi na siya napigil ng asawa nang pumara siya ng taxi. Nagpahatid sila sa lugar na pinagparadahan ng kotse nito. Habang nasa biyahe sila pa uwi ay panay ang sulyap ni Nikki sa nasugatang braso ni Sancho. Maligo ka na tapos saka natin gamutin yung sugat mo. Wika niya sa asawa pagdating nila sa kondo nito. Sabi ko naman sa'yo, this is nothing, Mrs. Anong nothing? Paano kung ma-infection pa yan? Hindi ka pa naman sanay na ng susugatan. Tignan mo yung balat mo, ang kinis. Napangisi si Sancho. Ang cute naman palang mag-alala ng asawa ko. Huwag kang pangisi-ngisi dyan. Maligo ka na, dali na. Ang baho mo na rin. Ikaw din, Mrs. Maligo ka na. Oo, maliligo na rin ako. Pilyong nag-angat ito ng kilay. Sabay tayong maliligo? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Anong sabay? Doon ako maliligo sa banyo sa kwarto ko. Natawa si Sancho. Kaya nga, sabi ko, sabay diba? Dito ako maliligo sa kwarto ko tapos doon ka sa kwarto mo. Parang ang dumi yata ng isip mo, Mrs. Itinulak niya si Sancho para itago ang pamumula ng mukha. Ewan ko sa'yo, maligo ka na nga. Ito na nga po. Tatawa-tawang sagot nito. Pagpasok ni Sancho sa silid nito ay dumiretso na siya sa kwarto niya para maligo. Pagkatapos maligo ay kinuha niya ang medicine kit. Come on, gamutin na natin yung sugat mo. Wika niya kay Sancho paglabas nito ng silid nito. Ngumiti sa kanyang asawa. Total, makulit ka, Mrs. Ito na po.
Sagot ng asawa bago naupo sa harap niya. Inilahad ni Sancho ang braso sa kanya. Agad naman siyang kumilos para gamutin yun. Nikki. Untag sa kanya ng asawa habang dinadampian niya ng bulak na may alkohol ang sugat nito. Ano, masakit ba? Nakangiting umiling ito. May gusto lang akong sabihin. What is it? I just want to say that you're one of a kind, Nikki. Sinong mag-aakala na yung tulad mong anak ng bilyonaryo sasama sa mga ganong rally? You have a wonderful heart, Mrs. And I hope you know that. Nag-init ang mga pisngi niya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Huwag mo nga akong bolahin, mister. Hindi kita binubola. I'm telling the truth. Tipid nang umiti siya sa asawa. Salamat, Sancho. Ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Si Dad kasi puro sakit ng ulo daw ang binibigay ko sa kanya. Well, naiintindihan ko naman sila dahil talagang matigas ang ulo ko. Pero masaya ako sa ginagawa ko Masaya ako na kahit papano may nagagawa ako para sa bansa. And you will always have my support, Mrs. Basta ipangako mo na lagi kang mag-iingat. Alam kong matapang ka at kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Pero hayaan mo sanang protektahan din kita. Binalot ng init ang puso ni Nikki. Ibinaba niya ang hawak na bulak at ngumiti sa asawa. Thank you sa suporta, Sancho. Thank you sa pagsama sa akin kanina. Thank you sa pagprotekta sa akin. Masuyong umiti pabalik si Sancho. You're my wife, Nikki. I will do everything to protect you. I will always do my best to protect you. Sinalubong ni Nikki ang mga mata ng asawa. Nang mga sandaling yon, napagtanto niya na unti-unti ay nahuhulog na ang loob niya kay Sancho. Thank you, mister. Masuyong wika niya. Bago pa niya napigilan ang sarili ay mabilis na idinampi niya ang labi sa mga labi nito. Kita niya ang panlalaki ng mga mata ni Sancho sa ginawa niya. Bakit mo ako hinalikan, Nikki? Dahil gusto kong mag-thank you sa'yo. Kapag sa ibang tao ka nagti-thank you, kailangan mo rin silang halikan? Ngumuso siya. Siyempre hindi. Hindi ko naman sila asawa, Sancho. Lumawak ang ngiti nito. Talaga? Ako lang ang hinalikan mo? Oo nga, ang kulit Pwedeng isa pang thank you? Wow, demanding si attorney Nakaangat ang isang kilay na sagot niya. Subalit muli ay tinawid niya ang distansya ng mga labi nila upang halikan to. Sa pagkakataon nga lang na yon, hindi lang dampi ang halik na yon dahil pinalalim yun ng asawa. Kusang napapikit si Nikki kasabay ng pagkapit niya sa malapad na balikat ni Sancho. Sabi mo, sasabihin mo sa akin kapag nahuhulog ka na, di ba? Tell me, are you falling for me, Nikki? Masuyong tanong ni Sancho na maghiwalay ang mga labi nila. Napakurap si Nikki bago tumango sa asawa. Oo, Sancho. Nahuhulog na ako sa'yo. Talaga? Paano hindi ako mahuhulog? Ang perfect mong asawa. Di ko in-expect na ganyan ka. Lumaki ang ngiti nito. Anong ganito? Gwapo na, mabait pa, tapos maalaga pa? Mahina siyang natawa. Oo na, nasa iyo na lahat. Pati puso ko malapit mo nang makuha. Okay na? Kinain mo yung mga salita mo dati. Ano nga yung sabi mo bago ka pumayag na magpakasal sa akin? Hindi ka mai-inlove sa akin? Lumabi siya. Oo na, sige na. Nahuhulog na ako sa'yo. Pero kasalanan mo yun. Ngayon, kailangan mong panagutan ng feelings ko. Total, hinalikan mo ako pabalik. Naaaliw na natawa si Sancho. Ang angas naman pala ng asawa ko. At kasalanan ko pa nga. Pero sige lang, Mrs. Just fall in love with me. Handa naman akong panagutan yung feelings mo. Aba, dapat lang. Come on, pakis na lang ulit. Pabiro niyang inirapan ng asawa, subalit pinagbigyan din naman niya itong muli. Sa sumunod na mga araw, ramdam ni Nikki ang pagbabago sa relasyon nila ng asawa. Kung maalaga na ang asawa noon, ay lalo pa itong naging maalaga ngayon. Good morning, Mrs. Masuyong bati sa kanya ni Sancho ng umagang yon. Yun ang unang pagkakataon na sa isang silid sila natulog. Napakurap si Nikki habang nakatingin sa bagong gising na asawa. Anong ginagawa mo rito sa tabi ko? Huwag mo sabihin ginapang mo ako, Sancho. What? Ikaw ang nagsabi kagabi na tabi na tayong matulog, di ba? Ikaw pa nga humila sa akin dito sa kwarto ko, di ba? Natawa siya.
Nagjo-joke lang ako, mister. Siyempre naaalala ko. Ito talagang misis ko. Masyadong ano. Sige, masyadong ano. Nakaangat ang kilay at may pagbabantang tanong niya. Masyadong maganda sa umaga. Umagang-umaga ay hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi niya. Talaga? O binubola mo lang ako? Totoo yun, syempre. Masuyo nitong hinawakan ang mukha niya at inayos ang bahagyang magulong buhok niya. I love seeing your beautiful face the first time I open my eyes in the morning, Nikki. Kinikilig man ay bumalatak siya. Ang pogi na nga ng mister ko, ang galing pang bumanat. Paano hindi ako mahuhulog niyan? Natawa si Sancho. Stay here, magluluto ako ng breakfast. Mamaya ka na umalis, maaga pa naman. Saka Sabado ngayon, walang pasok. Hinatak niya ang damit ng mister. Pwede mo namang sabihin na gusto mo pa akong kayakap dito sa kama, misis. Oo na, gusto pa kitang kayakap kaya wag ka munang umalis. Madali lang naman akong kausap, misis. Come here, cuddle muna tayo. Anito bago siya ibinalot sa bisig nito. Napangiti na lang siya bago niyakap pabalik ang asawa. Isang oras pang nakalipas bago sila umalis sa kama. Sa unang pagkakataon ay tinulungan niyang magluto ng almusal si Sancho. Lumabas din sila ng araw na yon. Nanood sila ng sine at kumain sa mall. Sa sumunod na linggo ay nagsimula ng trabaho ni Sancho sa law firm ng daddy niya. Sa kabila ng pagiging abala ng asawa, hindi ito nawawalan ng oras sa kanya. Nasa trabaho si Nikki ng araw na yon nang tawagan siya ng asawa. Bakit napatawag ang mister ko? Tanong niya kay Sancho. Masama bang tawagan ng misis ko? Hindi niya napigilan ang mapangiti. Nag-lunch ka na, misis? Oo naman, kinain ko yung lunch na ginawa mo. How about you, nag-lunch ka na? Ngayon pa lang, may tinapos akong draft ng kontrata. Mag-aalauna na tapos ngayon ka lang magla-lunch? Huwag mo sabihing first week mo pa lang sa trabaho, tinambakan ka agad ni Dan ng gawain. Narinig niyang mahinang tawa nito sa kabilang linya. Ang sarap naman mag-alala ng misis ko. Huwag mo akong tawanan, mister. Kumain ka na dyan. Yes po, misis. See you later at home. Nang hapong yon ay nauna siyang umuwi kay Sancho, kaya naisipan niyang magluto ng hapunan. Habang pauwi ay bumili rin siya ng cake na paborito nito. Pasado 6:00 ng gabi, nanonood siya ng balita sa TV nang dumating ang asawa. Welcome home, mister. Bati niya kay Sancho. Nilapitan niya ito at kinuha ang attache case nito. Masuyong hinawakan nito ang baywang niya. Come on, let's go out. Sa labas tayo mag-dinner, misis. Dito na lang sa kondo. Sumulyap ito sa suot na relo. 6:00 na, misis. Baka gutom ka na kapag nagluto pa ako. Don't worry, nagluto na ako ng dinner. Talaga? Oo, favorite mo pa yung niluto ko, tinola. Bumili rin ako ng strawberry cake. Ngumisi siya. Anong masasabi mo sa asawa mo? Wow, ang sweet naman ng misis ko. Deserve ng maraming kiss ah. Mamaya na ang kiss. Kumain muna tayo. Kahit isa lang. Ayaw mo? Di mo ba na-miss ang lips ng gwapo mong asawa? Sus, baka ikaw ang nakamiss sa lips ko. Paano kung ako nga? Humuso siya. Sige na, isang kiss lang ah. Hinapit siya ni Sancho at hinalikan. Subalit tumagal ang halik na yon ng ilang minuto. Pareho nilang habol ang hininga nang pakawalan siya ni Sancho. Hindi naman siya nagreklamo dahil gustong-gusto niya ang halik nito. Sa bawat araw na lumilipas ay lalong lumalalim ang nararamdaman ni Nikki para sa asawa. Hanggang sa namalayan na lang ni Nikki na mahal na nga niyang talaga si Sancho. Hindi naman nakapagtataka yon dahil napakabuti sa kanya nito. Araw-araw ay binibigyan siya nito ng dahilan upang lalong mahulog dito. Araw ng Miyerkules, walang pasok si Nikki sa trabaho kaya naisipan niyang puntahan ang asawa sa trabaho nito. Yun ang unang beses na bibisitahin niya ito, kaya naisipan niyang magdala ng lunch para rito. Sakay ng kanyang motor ay bumiyahe siya patungo sa law firm ng mga Buenavista. Pagdating sa gusali ay nakasalubong niya ang ama. Nikki anak, what are you doing here? Tanong sa kanya ni Attorney Bernard Buenavista. Wala akong pasok sa trabaho kaya naisipan kong pumunta dito para bisitahin ang asawa ko, Dad. Anya sa ama. What's that? Tanong nito nang ibaba ang tingin sa hawak niya. Ngumiti siya. Gumawa ako ng lunch para kay Sancho.
Para sa asawa mo lang? Walang para sa akin? Sorry, Dad. Yung asawa na yung priority ko ngayon eh. Hayaan mo, next time dadalhan din kita. Ngumiti ang ama. It's okay, Iha. Nagbibiro lang ako. But I'm glad to see you happy with Sancho, Nikita. Gumanti siya ng ngiti sa ama. Thanks, Dad. Tutol man siya noong una sa desisyon ng ama na ipakasal siya kay Sancho, ngayon ay nagpapasalamat siya sa ama dahil sa ginawa nito. Sige na, go ahead. Nandun siya sa opisina niya, anak. Pagkatapos kausapin ng ama, ay dumiretso siya sa elevator para magtungo sa opisina ni Sancho. Katabi lang yon ng opisina ng ama. Bahagyang nakabukas ang opisina, subalit hindi siya pumasok dahil may narinig siyang mga boses mula sa loob. Anong pakiramdam na natupad mo na yung pangarap mo, Sancho? Natigilan si Nikki nang marinig ang boses ng kapatid. Sa halip tuloy na umalis ay nanatili siya sa labas ng pinto upang patuloy na makinig. I didn't expect it would happen sooner, Brian. Sagot ni Sancho sa kapatid niya. Hanga rin talaga ako sa'yo. 10 taon ka naghintay sa kapatid ko. Wika ng Kuya Brian niya. Napakurap si Nikki sa narinig. Anong ibig sabihin ni Kuya na 10 taong naghintay sa akin si Sancho? Tanong niya sa isip. I'm happy for you, Sancho. Alagaan mo mabuti ang kapatid ko And please, tell my sister about the lies you made. Ayaw niyang nagsisinungaling sa kanya mga taong mahal niya sa buhay. I will tell her soon, Brian. Paano? Babalik na ako sa opisina ko. Mabilis na nagtungo si Nikki sa gilid ng pader nang marinig ang mga yabag ng kapatid. Bahagyan ng laki ang mga mata ng kuya niya nang makita siya nito paglabas ng opisina ng asawa. Nikki. Itinapat niya ang daliri sa mga labi. Shh! Huwag ka maingay, kuya. Sasurpresahin ko ang asawa ko. Yung narinig mo, ako nang bahala sa asawa ko. Muli ay putol niya sa kapatid. Napatango sa kanya ang kapatid bago siya nito iwan. Kumatok naman si Nikki sa pinto ng opisina ni Sancho bago pumasok sa silid. May nakalimutan ka, Brian. Bumalandra ang gulat sa mukha ni Sancho nang siya ang makita nito sa halip na ang kapatid niya. Nikki, you're here. Anong ginagawa mo rito? Sa halip ng umiti ay nagangat siya ng kilay. Bawal ko bang bisitahin ang asawa ko sa trabaho? Of course, pwede. Nagulat lang ako. Wala kang sinabi kanina na pupunta ka, Mrs. Well, I wanted to surprise you. Ang sweet naman ng Mrs. ko. Dinalhan din kita ng lunch. Talaga? Nakangiti itong tumayo at lumapit sa kanya. Subalit sa halip na salubungin ito, ay umatras siya at pinagtaasan ito ng kilay. Bawal kang lumapit sa akin, mister. Hey, what's wrong, Mrs.? May pag-aalalang tanong nito. May kasalanan ka sa akin. Anong kasalanan ko? Wala akong natatandaan na may ginawa ako, Mrs. Kanina pa ako sa labas ng opisina mo. Narinig ko yung usapan niyo ni Kuya Brian. Nakita niya ang bahagyang pamumutla sa mukha ni Sancho sa sinabi niya. Anong ibig sabihin ng mga narinig ko, Sancho? 10 taon ka naghintay sa akin? At ano yung sinabi ni Kuya na nagsinungaling ka at may kailangan ka sabihin sa akin? Hala, magpaliwanag ka ngayon din. Kung hindi, uupakan kita. Lalo na kapag hindi ko nagustuhan ng paliwanag mo. Lumunok si Sancho bago sinalubong ang mga mata niya. The truth is, matagal na akong may gusto sa'yo, Nikki. I've been in love with you since I was 18. Nung umamin ka sa akin bago ako umalis pa Amerika, matagal na rin ako may gusto sa'yo nun. Napakurap siya sa sinabi ng lalaki. What? Pero di ba tinawanan mo ako nun? Tapos sabi mo parang kapatid lang ang turing mo sa akin? Dahil wala akong balak na umamin sa'yo. Alam ng kuya mong nararamdaman ko sa'yo. At kinausap niya ako na saka na ako manligaw sa'yo kapag 18 ka na. But then it didn't happen dahil nag-migrate kami ng pamilya ko sa States. Akala ko makakalimutan ko nararamdaman ko sa'yo nung nasa US ako. Pero hindi yun nangyari. Hindi ka nawala sa puso ko, Nikki. Yun ang dahilan kaya ako pumayag sa arranged marriage na pinlano ng mga magulang natin. Teka nga, akala ko ba pumayag ka para makuha mo ang mana mo sa lolo mo? Umiling sa kanya si Sancho. Matagal ko nang nakuha ang mana ko kay Lolo Andres, Nikki. Sinabi ko lang yun sa'yo para makumbinsi kitang magpakasal sa akin. I'm sorry I had to lie to you. Yun ang tinutukoy ni Brian na kailangan kong aminin sa'yo. Kung ganoon,
Totoo pala yung unang dahilan na sinabi mo kung bakit ka pumayag na magpakasal sa akin. Hindi makapaniwalang sambit niya sa asawa. Maliit na ngumiti si Sancho. Yes, sinabi ko sa'yo na gusto kita, hindi ba? Pero hindi ka naniwala sa akin kaya napilitan ako mag-imbento ng ibang dahilan para mapapayag kitang magpakasal sa akin. Ano pang inililihim mo sa akin, Sancho? Baka meron pa, sabihin mo na. That's all, Nikki. Everything else I said to you is true. Maniwala ka. Pero maiintindihan ko kung magagalit ka dahil nagsinungaling pa rin ako sa'yo. Mula sa seryosong muka ay unti-unti siyang ngumiti sa asawa. Bakit naman ako magagalit kung nalaman ko na yung lalaking mahal ko, matagal na akong minamahal? Lalaking mahal mo? Are you saying you're already in love with me, Nikki? Nabiglang tanong nito. Hindi pa ba obvious, mister? Matamis ang ngiting lumapit siya sa asawa. Ikinawit niya ang braso sa batok nito at masuyong sinalubong ang mga mata nito. Mahal kita, Sancho. I've already fallen in love with you. At sigurado ako na wala nang atrasan at bawian to. Wala na talaga, dahil sa akin ka na, misis. Mahal na mahal kita, Nikki. Ipinapangako ko na patuloy kitang mamahalin hanggang sa dulo ng mga buhay natin. Ay, talaga naman ang mister ko. Nagpapakilig na naman. Natatanggal ang angas ko kapag ganyan ka eh. Bahagya siyang natawa bago muling sumeryoso. Salamat sa pagmamahal mo, mister. Huwag kang mag-alala dahil susuklian ko ang lahat ng ibibigay mo sa akin. I love you, Sancho. And I promise to also love you till the end of time. Kahit mga lubot na ang balat mo, kahit maputi na ang buhok mo, kahit uugod-ugod ka na, asahan mo, mamahalin pa rin kita. So, hindi mo na ako uupakan dahil sa ginawa kong paglilihim? Hindi na. Ganun ba? Ano na lang, misis? Uupakan na lang kita ng halik gaya nito. Kinabig ni Nikki ang necktie ni Sancho. Sa loob ng opisina nito ay nagsalo sila sa isang matamis at matagal na halik. Walang kapantay ang kasiyahang nararamdaman ni Nikki ngayong nalaman niya na pareho sila ng nararamdaman ng mister sa isa't isa. Lalo pang napuno ng saya ang buhay ng mag-asawa. Ilang buwan ang nakalipas ay nakapasa si Sancho sa bar at nabigyan ng lisensya upang maging ganap na abogado sa Pilipinas. Pagdating ng unang anibersaryo ng kasal nila, ay muli siyang pinakasalan ni Sancho. Sa pagkakataong yun, sa kabila ng simpleng kasal nila, ay dama nila at ng mga taong dumalo sa kasal ang pagmamahal nilang mag-asawa sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nagdalang tao si Nikki sa panganay na anak nila ng asawa. Dahil sa pagbubuntis niya, napilitan siyang umiwas sa pagdalo sa mga protesta at rally. Masaya man si Nikki sa ginagawang pagsama sa mga protesta, mas mahalaga pa rin sa kanya si Sancho at ang pamilyang bubuuin nila. Pagkatapos ng 9 na buwang pagbubuntis, isinilang ni Nikki ang unang anak nila ni Sancho. Babae ang panganay na anak nila na kamukhang kamukha ni Nikki. 3 taon nang lumipas ay nasundan ng panganay nila. Sa pagkakataong yun, isang sanggol na lalaking iniluwal niya na siyang kamukha naman ni Sancho. Natupad ang napag-usapan nila noon na tig-isa sila ng kamukha sa kanilang mga supling. Naging masaya ang pagsasama nila bilang mag-asawa kasama ang mga anak nila. Talagang mahiwaga ang pag-ibig at walang pinipiling oras at pagkakataon. Sinong mag-aakala na ang inakala ni Nikki na ang simpleng kasunduan nila ni Sancho ay mauuwi sa panghabang buhay na pag-iibigan. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.